Tumigil ka. Ano man ang ginagawa mo sa sandaling ito, tumigil ka ngayon. Ang sasabihin ko ay hindi para sa lahat ng dumadaan dito, partikular itong para sa iyo. Naramdaman mo ang nakakapuwing na bigat nitong linggo, ang tahimik na pagnanasang iwanan ng lahat at sumuko, na para bang ang daladalahan ay naging imposibleng buhatin kahit isang hakbang pa. May dahilan kung bakit umabot sa rurok ang pakiramdam na ito ngayong araw, at naparito ako upang ilantad kung ano ang tunay na nagaganap sa kalaliman ng iyong espiritual na buhay. Sa usapang ito, ating makikilala ang tatlong malinaw na palatandaan na nagpapatunay na naabot mo na ang hangganan ng pagkapagod ng tao, ngunit kabalintunaan, nagpapahiwatig ito ng nakatagong banal na layunin sa iyong paghihirap. Mauunawaan mo kung bakit ang pag-iisang mong nararamdaman ay hindi pagpapabaya, kundi isang paghahanda. At bago matapos ang sandaling ito, bibigkasin ko ang isang deklarasyon tungkol sa iyong paglalakbay na magpapaliwanag kung bakit naging napakasolitaryo nitong landas at sa parehong sandali napakakinakailangan para sa iyong pagbabago. Napansin mo ba na nitong nakalipas na mga linggo, ang mga usapang dating nagbibigay ginhawa ay tila walang laman at walang saysay? Gumigising ka na may pangamba na walang pangalan. Pakiramdam ay para kang isang estranghero sa sarili mong tahanan o sa mga taong kilala mo ng maraming taon. May pagod na hindi pisikal, isang pagkapagod na nananahan sa kaluluwa, isang malalim na pagnanasa na may isang taong sa wakas ay makakita ng higit sa taong pagsisikap na ginagawa mo araw-araw para lamang mapanatili ang anyo. Namuhay ka sa isang kalagayan ng espiritual na pagpupuyat kung saan kahit ang katahimikan ay tila sumisigaw para sa mga sagot na walang sinuman sa iyong paligid ang nakauunawa. Ang mga sintomas ng tahimik na pagkapagod ay hindi iyong mga pagkukulang. Sila ang bunga ng pagbabago ng dalas na hindi mo pa nagagawang pangalanan. Naparamdam sa iyo ang pagtulak sa pag-iisa, paglayo mula sa mga kapaligirang dating pamilyar, sapagkat ang iyong espiritu ay inaayos para sa isang bagong panahon. Ang tinatawag mong kalungkutan ay, sa katotohanan, isang bakod ng proteksyon. Ang nararamdaman mong pag-iisa ay ang kinakailangang paglilinis para ang bago ay makahanap ng espasyo sa loob mo. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay ang iyong deklarasyon ng pagsang-ayon sa kung ano ang inihahanay sa iyong espiritu. Ito ang pinakamaliit na kilos, ngunit ito ang pinakatunay na tatak. I-type ang 888 at bumalik ka agad sa akin. Ngayong nagawa mo na ang hakbang na iyan, ating tingnan kung ano ang nakatago sa ilalim ng pagkapagod na ito. May isang padron ng paulit-ulit na hindi mo namamalasing pinapakain. Sinubukan mong buksan ang mga pintong sa katotohanan ay hindi ginawa para sa iyo. Ilang taon ka nang naglalakad na para bang humihila ng mga lubid na hindi na nakakonekta sa anuman, inuubos ang iyong enerhiya sa mga proyekto, relasyon at landas na dapat sana ay inabandona na, ngunit ipinipilit mong panatilihin dahil sa isang maling pakiramdam ng katapatan o takot sa kawalan. Pinagpapalit mo ang pagsisikap sa layunin. Naniniwala ka na kung magsikap ka lang ng kaunti pa, kung magsakripisyo ka lang ng kaunti pa, ang resulta ay sa wakas ay darating. Ngunit ang hindi mo napapansin ay ang pagkapagod na ito ang iyong sariling kalikasan na tumututol sa isang landas na isinara para sa isang mas malaking dahilan. Gumagana kagamit ang isang lumang sistema ng nabigasyon sa isang teritoryong lubos ng nagbago. Sinusubukan mong pilitin ang pagsasara ng mga kontrata, ang pagpapanatili ng mga ugnayan, o ang pagtatayo ng mga haligi sa lupaing hinatulan na ng mismong buhay. Ang pagsusuring ito ng paulit-ulit ay hindi dumarating upang hatulan ka, kundi upang palayain ka mula sa obligasyong suportahan ang hindi masuportahan.
Ang pagod na iyong nararamdaman ay hindi kakulangan ng pananampalataya. Ito ang ebidensya na sinusubukan mong mamuhay ng isang buhay na hindi na magkasya sa taong iyong naging. May isang bagay na kailangang iwan, hindi dahil ikaw ay nagkamali, kundi dahil lumaki ka ng husto para sa dating naglilingkod sa iyo. Nagsisimula pa lamang tayong bumaba sa mas malalalim na patong ng paghahayag na ito. At ang nasa ilalim ng paulit-ulit na ito ang siyang tunay na nagbibigay kahulugan sa iyong totoong bokasyon. Isipin mo ngayon ang isang baging na tumubo sa loob ng maraming taon sa isang hardin na tigib ng araw. Yung pinagmamasdan ang malakas na mga sanga, puno ng mga dahon na umaabot sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, dumating ang hardinero na may matalim na gunting. Wala siya roon upang sirain ang halaman. Wala siya roon upang tapusin ang buhay ng baging na iyon. Sa halip, nandyan siya upang putulin ang nagnanakaw ng katas mula sa dapat nagbubunga. Ang tinatawag mong sakit, ang tinatawag mong pagkawala, ang tinatawag mong katapusan ay ang gunting ng hardinero lamang na gumagawa sa iyong labis na mga sangahan. Kapag naramdaman mong may bagay na pinuputol sa iyong buhay, kapag nabigo ang isang proyekto, kapag may pintong sumarado ng may kalampag, umiiyak ka na para bang ang mismong istruktura ay namamatay. Ngunit ang pagpuputol na ito, ang tanging mekanismong makakapagpukus ng iyong buong lakas buhay sa isang direksyong tunay na magbubunga. Kung wala ang putol na ito, magpapatuloy kang maging isang malawak at walang silbing halaman, puno ng mga dahon, ngunit walang sentral na layuning siyang dahilan ng iyong pagkakalikha. Ang sakit na iyong nararamdaman nitong linggo, ang pagnanasang sumukong muntik ng manaig sa iyong puso, ay ang eksaktong salamin ng sandaling ang talim ay dumampi sa sangang hindi na makakapagpatuloy. Huminga ng malalim, hayaan ang larawang ito na tumimo sa iyong kamalayan ngayon mismo. Kung may bagay sa loob mo nakakahanap lang ng kaliwanagan, kung ang larawan ng tahimik na pagpuputol ay sa wakas ay nagkaroon ng saysay sa harap ng lahat ng iyong nawala nitong nakalipas na mga buwan, i-type ang mga salita, "Ako ay handa na," dito mismo. Hayaan ang pagtanggap sa pagpuputol na ito ang maging iyong serong tanda. Ang pagkilos ng pag-type sa 3 salitang ito ang iyong pahintulot para tapusin ng hardinero ang trabahong sinimulan niya. Ang iyong nakikita bilang pagkatalo, bilang kawalang iniwan ng pagpuputol ay hindi katapusan. Ito ay, sa katotohanan, isang banal na pagkagambala. Isipin na tumatakbo ka sa isang kalsadang ilang metro sa unahan ay nagtatapos sa isang bangin na hindi makita ng iyong mga mata ng tao. Umiiyak ka ng harangan ng kalsada. Nangamba ka ng pilitin ng mga panlabas na pangyayari ang iyong paghinto. Ngunit, mula sa itaas, iba ang tanawin. Ang pagkagambalang iyon ay hindi nangyari upang pigilan ka. Nangyari ito upang iligtas ka mula sa isang sakunang hindi mo alam na malapit mo ng matagpuan. Mabilis kang tumatakbo patungo sa isang banggaan, sa isang bagay na sisirain ng iyong esensya at ang buhay. Sa tahimik nitong habag ay naglagay ng isang balakid sa iyong daan. Kapag napilitan kang huminto, kapag ang pagkabigong hindi makausad ay nag-iwan sa iyong pagod, kailangan mong maunawaan na ikaw ay nasa proseso ng pag-aayos ng ruta. Ang nabigador ng iyong pag-iral ay muling kinakalkula ang bawat sentimetro upang hindi ka makarating sa maling destinasyon sa tamang panahon. Ito ay hindi kakulangan ng swerte. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ang kamay na nag-aalaga na umaayos ng timon. Kung naramdaman mo na ang pagredirect na ito sa iyong sariling paglalakbay, kung titingin ka sa likod at makikita mong ang mga bagay na hindi nagtagumpay ay sa katotohanan ay mga nakabalot na pagliligtas, hayaan ang iyong like dito ang maging iyong walang salitang amen.
Hindi ito tungkol sa sukatan, hindi ito tungkol sa mga numero, ito ay tungkol sa tahimik na pagkilala sa pagitan mo at ng katotohanang inihahayag dito. Sa pag-iwan ng kilos na ito, sumasang-ayon ka na ang kurso. Bagamat tila hindi tiyak ngayon, ay pinangunahan ng isang karunungan na lampas sa iyong agarang pangunawa. Huwag subukang unawain ang landas habang nasa kurba ka pa ng pagpuputol. Magtiwala ka lamang sa kilos. Ikaw ay inihahanda para sa isang panahong nangangailangan ng isang lakas na hindi mo pa nasusubok, ngunit nananahan na sa iyong ugat. Ang pinuputol na ay hindi na sa iyo at ang darating pa ay buto pa lamang. Manatiling narito sapagkat ang susunod na patong ay kung saan ang iyong tunay na pagkakakilanlan ay ihahayag. Ikaw ay inaakay palabas ng labirintong pagsubok at pagkakamali. Ikaw ay ibinabalik sa ruta na hindi mo dapat iniwan, yaong dinisenyo ng pasadya para sa iyong espiritu. Maging alerto sapagkat ang kaliwanagang hinahanap mo ay nakatago mismo sa lugar kung saan ka tumigil sa pakikipaglaban. Tumigil ka ngayon. Huminga ng malalim, pakawalan ang iyong mga balikat at hayaan ang katahimikan na punuin ang espasyo sa iyong paligid. May isang tao sa eksaktong sandaling ito na umuukupa sa iyong pag-iisip, isang taong ang mukha ay sumulpot sa iyong isipan habang sinasabi ang mga katotohanan ito. Marahil ito ang taong iyong pinagmamasdan mula sa malayo, isang taong nagtatrabaho ng pagod, nagdadala ng isang di nakikitang bigat na walang sinuman ang tila napapansin. Ito ay isang taong, katulad mo, ay sumusubukang magbukas ng mga pintong nagpupumilit manatiling nakakandado, isang taong naglalakad na may pagkapagod na nakaukit sa tingin, ngunit pinapanatili ang katahimikan upang hindi mabahala ang iba. Ang taong ito ay nagtataglay ng katangian ng tahimik na katatagan, ang tatak ng mga taong, kahit nasugatan, ay patuloy na naglalakad ng hindi humihingi ng tulong. Hindi niya kailangan ng mababaw na payo o mga walang laman na salitang pampasigla. Kailangan niya ng pagkilala. Ang natanggap mo ngayon ay hindi isang bagay na dapat itago lamang para sa sarili. Inilagay ng buhay ang taong ito sa iyong isipan para sa isang layuning lampas sa pagkakataon. Ipadala ang mensaheng ito sa kanya hindi bilang rekomendasyon kundi bilang paghahatid. Ihatid bilang patotoo na siya ay hindi din nakikita, na ang kanyang pakikibaka ay hindi walang saysay at na ang pagkagambalang kanyang dinaranas ngayon ay, sa katotohanan, isang paghahanda para sa isang bagong bukang liwayway. Maging kasangkapan ng pagpapatunay na matagal niyang inaasam. Sa paggawa nito, hindi ka lamang nag-aalaga ng kapwa, kundi tinatatakan ang iyong sariling pangunawa sa halaga ng pagiging mensahero ng katotohanan sa panahon ng napakaraming ingay. Ang ating itinatayo dito ngayon ay hindi isang pansamantalang palitan. Ito ay isang pundasyon. Nitong nakalipas na mga minuto, ikaw ay nasa harapan ng isang paghahayag na marami ang dumaraan sa buong buhay nang hindi nararating, na ang iyong kwento ay hindi nagtatapos sa pagkapagod. Bago natin tapusin ang bahaging ito ng ating paglalakbay, nais kong itatak mo sa iyong kamalayan ang katotohanang ipinagkaloob sa iyo. Ito ay hindi isang pag-asa. Ito ay hindi isang pagnanasa. Ito ay isang katotohanan. I-type mo ngayon gamit ang katatagan ng isang taong nakaaalam ng kanyang lugar. Ang mga salita, "Ako ay hinirang." I-type ng walang pagmamadali, dama ang bawat letra, hinahayaan ang deklarasyon na maging bahagi ng iyong pagkakakilanlan. Ang pagkilos ng pagsulat, ang tatak na tinatanggap mo ang iyong layunin. Anuman ang panlabas na tagpo na humaharap. Ikaw ay hindi bunga ng pagkakataon. Ikaw ay hindi tira ng isang proseso at ikaw ay hindi isang taong iniwan. Ikaw ang manggagawa na tinawag para sa isang mas malaking gawain, kahit na ang pagkapagod ay sinubukang kumbinsihin ka na ang iyong lakas ay naabot na ang hangganan.
Ikaw ay nakatuon. Ikaw ay nakatuon sa katotohanan ngayon ay kumakabog sa iyong dibdib. Sa tawag na mas malakas ang tunog kaysa sa iyong kawalan ng katiyakan. Ikaw ay kinumisyon. Ikaw ay kinumisyon upang maging parola na nagpapanatili ng ningas kahit sa pinakamahahabang gabi, upang dalhin ang liwanag na hindi nagmumula sa iyo, kundi dumadaloy sa pamamagitan mo. Ikaw ay isinugo. Ikaw ay isinugo kung saan ang takot ay nagsisikap mamayani, kung saan ang pag-asa ay nangangailangan ng isang tinig, kung saan ang ilang ay nagiging matabang lupa ng iyong bagong panahon. Ito ang tatak ng iyong bagong panahon. Ang inihayag ay hindi maaring hindi matutunan, ang nakita ay hindi maaring malimutan. Ang paglalakbay ay nagpapatuloy, ngunit ngayon ang hakbang ay iba na. Ang ritmo ay itinakda ng kapayapaan, hindi ng pangamba. Ang destinasyon ay ginagarantiya ng pinagmulan, hindi ng iyong sariling lakas. Hiningahin mo ang bagong realidad na ito. Damhin ang istruktura ng iyong buhay na nakaayon sa orihinal na intensyon na nandoon bago ang anumang pagkabigo ay sinubukang ibaluktot ang iyong landas. Dumating ka kung saan kailangan mong dumating upang maunawaan ang kailangan mong maunawaan. Mula sa puntong ito, bawat kilos ay isang may malay na pagsulong patungo sa kaganapan. Ikaw ang buhay na patunay na ang pagpuputol ay hindi katapusan, kundi ang garantiya ng ani na darating. Ang natitira ngayon ay ang katahimikan ng tiwala. Ang kaliwanagan ay naitatag, ang ruta ay nakatakda, ang iyong pagkatao ay nakaayon sa kawalang hanggan. Lahat ng iyong dinala upang makarating dito ay nagsilbi lamang upang hugisan ang iyong esensya at ihanda ka sa kadakilaan ng ipinagkakaloob sa iyong mga kamay sa sandaling ito. Panatilihing bukas ang mga mata sa mga palatandaang darating, sapagkat ang wika ng buhay ay nagbago at ngayon ay naiintindihan mo na ang mensaheng ibinubulong nito sa bawat maliliit na pangyayari. Ang iyong bagong siklo ay hindi magsisimula bukas. Nagsimula ito sa sandaling ikaw ay tumigil at nakinig sa katotohanan. Ngayon, pagmasdan mo lamang ang paglalahad ng itinanim sa lupa ng iyong espiritu. Lahat ay eksakto kung saan dapat ito naroon. Ang katahimikang iyong nararamdaman ngayon ay hindi kawalan, kundi ang silid paghintay ng iyong tunay na layunin. Sa loob ng maraming taon, ipinagpalit mo ang iyong pagkapagod sa kakulangan ng kapalaran, na parabang ang bigat na iyong dinadala ay ang tanging patunay na ikaw ay naglalakad sa tamang direksyon. Ngunit ang katotohanang nagsisimulang umalingaw-ngaw sa loob mo ay mas malalim. Ikaw ay hindi gumagalaw. Ikaw ay nauubos lamang. Ilang beses mo nang naramdaman ang sarili na parabang isang bangka na sumusubok maglayag laban sa agos na hindi sa iyo. Ilang beses mo na ring tinanong ang sarili kung ang pagsisikap na inilalaan mo sa mga tao, sa mga proyekto, at sa mga pangarap ay sa katotohanan, isang pag-aaksaya ng enerhiyang dapat ay sagrado. Naniniwala ka na ang pawis ay sukat ng iyong integridad, ngunit ngayon ay napagtanto mo na ang tunay na integridad ay nasa pagkakahanay sa iyong esensya at hindi sa iyong kakayahang tiisin ang bigat ng mundo. Ipansinin ang paraan ng iyong pag-iisa nitong nakalipas na mga buwan. Hindi ito pag-iisa mula sa mga tao, kundi isang paglayo mula sa mga dalas na hindi na umaalingaw-ngaw sa iyong tono. Napansin mong ang mga usapang dating may saysay ay tila ingay na lamang ngayon. Nararamdaman mong sa tuwing sinusubukan mong ipaliwanag ang sarili sa mga nakapaligid sa iyo, ang mga salita ay nawawalan ng kulay na parabang namamatay sa iyong bibig bago pa man maunawaan. At masakit ito, sapagkat nararamdaman mong nawawala ang iyong lugar sa mundo. Ngunit ang tinatawag mong pagkawala, ang buhay ay tinatawag na pagpreserba.
Ikaw ay inaalis sa mga kapaligiran kung saan ang iyong liwanag ay hindi makapagniningning. Hindi dahil ang liwanag ay maliit, kundi dahil ang kapaligiran ay hindi kayang tiisin ang tindi ng iyong daladala. Kaya hindi umiiyak ang Diyos dahil sumuko ka. Tinitingnan niya ang iyong sapilitang pagkagambala bilang tanging paraan upang maiwasan na ikaw ay mawala sa isang landas na walang balikan. Kung ikaw ay tumigil sa pakikipaglaban sa agos nitong linggo, kung ang pagkapagod ay sa wakas ay kumatok sa pinto ng iyong espiritu at pinilit kang umupo at tumingin sa natira, unawain na ang sandaling ito ng paghinto ay ang iyong pinakadakilang tagumpay. Itinulak ka ng isang mas malakas na puwersa upang gambalain ang iyong pagtakbo, hindi upang ikaw ay manatiling nakatigil, kundi upang sa wakas ay makita mo ang direksyon ng araw. May dala-dala kang isang tanong sa dakong dibdib, isang tanong na walang nakaalam at hindi mo kailanman nagawang bigkasin. Ito ay isang tanong tungkol sa iyong lugar, tungkol sa iyong halaga at tungkol sa layunin sa likod ng napakaraming sakit. I-type ang 888 ngayon nang walang pagmamadali. Hayaan ang vibrasyon ng 3 numerong ito ang maging palatandaan na tinatanggap mo ang pagkagambala bilang isang regalo. At pagkatapos, bumalik ka sa akin. Ang pagsusuri ng iyong sakit ay hindi kahinaan. Ang iyong padron ng pag-uugali, itong palaging pagsubok na dalhin ang pasanin ng iba, ang palaging pagsubok na pangunahan ang mga problema ng mga taong mahal mo, ay salamin ng isang lumang paghubog. Natutunan mo ng napakamaaga na ang iyong halaga ay nakatali sa iyong pagiging kapaki-pakinabang. Naniniwala ka na kung tumigil ka sa pagsuporta sa bubong ng tahanan ng iba, ang lahat ay mababagsak. At dahil dito ikaw ay naging isang dalubhasa ng pagsuporta, isang haligi na hindi nagrereklamo, na hindi napapagod at hindi humihingi ng tulong. Ngunit ang hindi mo napansin ay ang papel na ito ay ipinataw sa iyo ng isang pangangailangan ng pag-iral na hindi na pag-aari ng iyong kasalukuyan. Gumagana ka gamit ang isang sistema ng nabigasyong dinisenyo para sa isang bagyo na lumipas na. Ang dagat ay kalmado na ngayon, ngunit patuloy mong hinahawakan ang timon ng napakatindi na ang iyong mga buko ng daliri ay namumuti at ang iyong mga bisig ay napipigilan. Ang iyong sakit ay ang pagtatangka ng iyong kaluluwa na babalaan ka na hindi na kailangang hawakan ng timon ng may karahasan. Ang barko ay nakahanap na ng kurso at ang timon ngayon ay gumagalaw mag-isa, pinangunahan ng agos ng iyong tunay na bokasyon. Kapag tinitingnan ko ang iyong mga naranasan, nakikita ko ang metapora ng pagpuputol. Kapag pinuputol ng isang hardinero ang mga sanga ng isang puno, hindi niya ito ginagawa dahil sa kasamaan. Pinuputol niya ang tila buhay at maaasahang mga sanga upang matiyak na ang enerhiya ng puno ay makapagpukus sa magbubunga ng totoo sa susunod na panahon. Nararamdaman mong ang iyong buhay ay pinuputol, na ang mga tao ay umalis, na ang mga oportunidad ay pinutol at ang iyong kinaugaliang gawain ay nawasak. Ngunit bawat putol ay isang kinakailangang pagpuputol. Ang inalis ay hindi ang iyong tagumpay. Ito ay ang labis na pumipigil sa iyong paglago. I-type ang "Ako ay handa na." Hayaan ang pagpapatunay na ito ang mag-angkla sa iyong bagong tindig at pagkatapos dumiretso ka sa akin. Ikaw ay hindi nabibigo. Ikaw ay inire-redirect. Ang tinatawag mong ilang ay sa katotohanan, ang iyong silid pagsasanay kung saan natututo kang makinig sa tinig na napapalamutan ng ingay ng iyong sariling mga obligasyon. Lagi mong inakala na kailangan mong itayo ang iyong sariling kalsada, tisa sa tisa, pawis sa pawis. Ngunit ang katotohanan ay ang kalsada ay handa na. Ikaw ay masyadong abala sa pagtingin sa lupa upang mapansin na ikaw ay naglalakad dito sa buong panahon.
Ang akala mong pagkatalo ay ang banal na pagkagambala upang hindi ka makapagtapak ng mali sa lupain na hindi sa iyo. Hindi kinukuha ng buhay mula sa iyo. Nililinis nito ang iyong landas mula sa lahat ng mga pagkaabala na pumipigil sa iyo na makita ang iyong sariling kadakilaan. Tingnan mo ang iyong mayroon ngayon. Mayroon ka ang kaliwanagan ng sakit, mayroon ka ang katapatan ng pagkapagod, at mayroon ka ang katapangan na huminto. Iyan lamang ang kailangan ng kaluluwa upang magsimula muli. Huwag subukang unawain ang kabuuan ngayon. Igalang mo lamang ang proseso. Ang pagpuputol ay masakit, ngunit ang pag-aani ay hindi maiiwasan. Kapag ikaw ay huminto, hinahayaan mong ang kurso ng iyong buhay ay umayos. Inaalis ang mga batong ikaw mismo ang naglagay sa daan dahil sa takot na ang natural na daloy ay masyadong mabagal. Hayaan ang daloy na mangyari. Hayaan ang oras na maging iyong kakampi, hindi kaaway. Ang iyong pagmamadali ang pumipigil sa iyo na makita na ikaw ay dumating na mismo kung saan kailangan mong naroon. Patahimikin mo ang iyong puso sapagkat ang pinakamahirap na bahagi ay lumipas na. Ang bahaging natitira ay ang tiwala lamang, ang paghahatid, at ang maingat na pagmamasid kung paano ang buhay ay nagsisimulang mag-ayos sa iyong paligid sa sandaling alisin mo ang mga kamay sa timon. Kung may bagay sa mensaheng ito ang nagpatotoo sa ibinubulong ng iyong espiritu, hayaan ang iyong like ang maging iyong walang salitang amen. Hindi bilang kalkulasyon, kundi bilang malalim na pagkilala na ang katotohanang sinabi dito ay nakahanap ng lugar na pagpapahingahan sa loob mo. May isang taong kilala mo, isang taong ang mukha ay lumitaw sa harap ng iyong mga mata habang inilalarawan ko ang pagkapagod na ito. Isang taong nagtatrabaho ng walang pahinga, nagdadala ng katahimikan na walang nakauunawa at nitong linggo ay nararamdamang para bang nakabitin sa isang hibla. Huwag itong itago lamang para sa sarili. Ipadala ang mensaheng ito sa taong iyon. Hindi bilang rekomendasyon, kundi bilang paghahatid, isang kilos ng pagmamahal para sa isang taong nangangailangang malaman na ang pagkagambalang kanyang dinaranas ay hindi parusa, kundi isang paghahanda. Maging kasangkapan na nagdadala ng hiningang ito sa isang taong, sa sandaling ito, ay hindi na makahinga ng mag-isa. Ito ay isang paraan ng pagsasabing ikaw ay nakita at nasa pamamagitan mo, ang taong iyon ay maaabot din. Isulat ng may paninindigan. Hindi bilang pagnanasa, kundi bilang pagkilala sa iyong posisyon. Ang tatak na ito, ang pagpapatunay na ang iyong landas, gaano man kabuliko, ay bahagi ng isang plano na ngayon ay nagsisimula mong maunawaan. I-type, damhin ang lakas ng tatlong salitang iyon at alamin na mula ngayon ang iyong buhay ay hindi na muling mababasa sa parehong paraan. Ikaw ang pagpapatunay na ang layunin ay nabubuhay sa anumang bagyo. Nararamdaman mo sa kalaliman ng iyong kaluluwa na hindi ito isang karaniwang pag-uusap lamang, kundi isang pagbabagong dulog na dumating upang salubungin ka sa eksaktong sandaling ang pag-asa ay tila isang ningas na malapit ng mapawi. Ang pagkapagod na iyong dinadala ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang bigat ng isang baluti na hindi naangkop sa laban ng iyong kinakaharap ngayon. Sinubukan mong pasanin ang mundo gamit ang iyong sariling mga kamay sa paniniwalang ang tindi ng iyong pagsisikap ang magiging garantiya ng iyong tagumpay. Ngunit ang tinatawag mong pagkabigo ay, sa katotohanan, ang kamay ng may kapal na pumipigil sa iyong pagdating sa isang lugar na, sa hinaharap, ay magiging sanhi ng pagkawala ng iyong kapayapaan. Ang numerong ito ang tatak ng iyong bagong dalas, ang simbolo ng kawalang hanggan na nagbubukas, kung saan dati isang pader ng semento lamang ang iyong nakikita. I-type ang 888, damhin ang pagbubukas na ito na nagaganap sa iyong katotohanan, at pagkatapos ay bumalik ka agad upang ipagpatuloy natin. Ang iyong nararanasan ngayon
ay ang paglipat mula sa pagsisikap ng tao tungo sa pagsusuko ng espiritu. Nagdaan ka ng mga taon sa pagtatangkang pilitin ang pagsasama ng mga piraso na hindi para sa iyong palaisipan, sa paniniwalang ang kaligayahan ay isang bagay na dapat makamit sa pamamagitan ng pakikibaka. Ngunit ang katotohanan ngayon ay nagsisimulang lumitaw, ay hindi mo kailangang lumaban para sa bagay na nakalaan para sa iyo mula pa bago itatag ang mundo. Ang iyong pagmamadali ay, sa totoo lang, ang iyong kawalan ng katiyakan na bumubulong na kung hindi ka tatakbo, maiiwan ka. At tingnan mo kung paano nahahayag ang kabalintunaan ng buhay. Sa paghinto, sa pag-amin na wala ka ng lakas, sa wakas ay nalikha mo ang katahimikang kailangan upang marinig ang direksyon na matagal nang nagtatangkang umakay sa iyo. Huwag mong sisihin ang sarili sa panahong inilagi mo sa pagtatangka ng bagay na hindi para sa iyo. Ang panahong iyon ang iyong paaralan ng pagtitiis. Ang panahong iyon ang paghahanda sa iyong pagkatao upang mapahalagahan mo ang bagay na malapit nang dumating. Ngayon, pansinin kung paano nagbabago ang iyong pananaw, kung paano ang dating tila patay na dulo ay nagiging isang makitid na koridor na patungo sa isang malawak na bulwagan, isang lugar ng kapayapaan na alam mong palaging naroon, ngunit hindi mo kailanman nagawang tahanan dahil sa kawalan ng ginhawa. Damhin ang tekstura ng bagong kapayapaang ito, sapagkat narito magsisimulang iguhit ang iyong tunay na buhay, hindi sa pamamagitan ng iyong pagsisikap, kundi sa pamamagitan ng pahintulot na, sa wakas, ay ibinibigay mo sa buhay upang ito ay dumaloy sa iyo. Ang iyong nararanasan ngayon sa mismong sandaling ito ay ang proseso ng pagpupungos. Alam mo ba, kapag ang puno ay tila nawawala ng mga sangang pinakamalago at ang sakit ng pagkawala ay malalim, doon pinagtutuunan ng buhay ang pagpapalakas sa bagay na mahalaga. Hindi ka namamatay para sa iyong mga pangarap. Ikaw ay pinuputol upang ang iyong mga bunga ay maging mas matamis at mas pangmatagalan kaysa sa anumang bagay na iyong naani hanggang ngayon. Hayaan mong ang pagtanggap na ito ang maging permanenteng marka sa iyong landas. Ang tinatawag mong ilang ay, sa katotohanan, ang iyong lugar ng paghahanda, at ang katotohanang ikaw ay nakatayo pa rin kahit matapos ang lahat ng bagay na gusto mong talikuran, ay ang pinakamalaking patunay ng iyong katatagan. Kadalasan, ang ating pagmamadaling marating, ang huling patutunguhan, ang nagiging dahilan upang mapalampas natin ang mga palatandaang inilalagay ng buhay sa ating daan. Kapag ang mga pangyayari sa labas ay tila pumipilit sa iyong pagsuko, unawain ito bilang isang pagsasaayos ng ruta. Ito ay tulad ng isang bangka na, sa pagtuklas ng isang di nakikitang bagyo, iniba ang kursong ilang degree lamang upang matiyak na ang sasakyang dagat ay makararating sa ligtas na daungan. Kung ang pagkilalang ito ay humipo sa pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao, gawin mong isang walang salitang amen ang iyong pakikipag-ugnayan. Bawat kilos ng pagsang-ayon ay isang paraan ng pagsabi sa sansinukob na ikaw ay nakahanay, na nauunawaan mo ang layunin sa likod ng katahimikan at handa ka na sa darating. Tumingin ka sa iyong paligid o higit pa tumingin ka sa iyong isip. May isang tao ngayon, isang tiyak na taong nagdadala ng isang pagkapagod na walang ibang nakapapansin, isang taong gumagawa ng may tahimik na kasipagan habang nararamdamang walang namumukadkad, isang tao na ang mukha ay lumitaw sa iyong isipan habang ako'y nagsasalita. Ang taong ito ay nangangailangan ng salitang ito hindi bilang payo, kundi bilang pampalamig. Maging kasangkapan ka sa paghahatid ng mensahe